Hi guys, bago natin simulan panoorin ang aking video, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, subscribe at huwag mong kalimutan pindutin ang bell button para updated ka pa sa aking susunod na mga video. Hello po, magandang umaga po mga kababayan, mga OFW ko, mga kapwa ko skilled worker. Nandito naman po ang inyong kaibigan, inyong palaging nag-i-inform sa inyo ng mga kaganapan dito sa bansang New Zealand. Ako nga pala si Normando Arquibil dito sa bansang New Zealand, nagtatrabaho. Nung nakaraang araw po ay pinag-uusapan po natin yung about sa ang mga skilled worker na kinakailangan dito sa bansang New Zealand. Yan po ang pinag-uusapan natin nung nakaraan, yung sa nakaraan kong vlog. Ngayon naman po ang pag-uusapan po natin ngayon, kung magkano ba ang sasahurin ng isang skilled worker at magkano ba ang mga expenses niya dito sa bansang New Zealand kung siya ay makapagtrabaho na. Ngayon, ang unang pag-uusapan po natin ngayon, mga kaibigan, mga kababayan ko, ang sahod mo na. Kung makapasok na kayo dito sa bansang New Zealand, pag-uusapan natin ngayon kung magkano ba ang sasahurin ng isang worker na mapunta dito sa bansang New Zealand. Una po, nagadepende po yan sa employer na mag-hire sa inyo. Mayroon kasing employer na ang bigay nila, mayroong 27 per hour, mayroon din namang 28. Ganun po. Maswerte na kayo kasi malaki na po ang nyo, per hour nyo dito. Sa ngayon na papasok. Di tulad dati kami, magkano lang kami dati nung dumating kami dito? $20 lang per hour. Ganun po. Ganun lang po kaliit yung namin. Pero ngayon kayo, yung mga bago na darating, is sasahod po kayo ng 27 ngayon or kaya 28. Ganun po. Malaki na po ang inyong sasahurin sa ngayon. Ang mga bagong ma-hire dito sa bansang New Zealand. Kasi yun, nakita ko nga ngayon bago lang sa Facebook, ang dami nag-hire ng mga employer. Ang dami po. Ang dami nag-hire. Welder, carpenter talagang number 1. Carpenter talagang number 1. Scaffolder, steel fixer, mayroon ding dairy farmer, mayroong nurse. Ano po? Ang sasahurin po ng isang worker na makarating dito sa bansang New Zealand is nasa mga 27-28 po. Kwintahin po natin ang 27 or kay 28 per hour. Malaki po yan. Kasi kami ngayon, sumasahod kami ng $900 pataas, $900 pataas. I-times mo yan sa 34. Ngayon, 33 lang. Bumaba ngayon. Sa mga mag-aawik ka na po ng tingnan na po natin kung 900 ang ang week mo. Tingnan natin kung 900 ang week mo, 900 times mo sa 33 ngayon 33. Mayroon kang 29,700. Yan. Tapos ito times mo po yan sa times po yan sa 4. 27 29 29 29 29 29
29,700, 1,700. Yan po. I-times natin sa 4. Ayan po. Mayroon po kayo sa isang buwan ninyo na 118,800. Sa isang buwan po yan. Ngayon, yung 29,700, babawasan ninyo ng pagkain. Yun. Basta siguro meron kayong malinis yan, mga 25. Yan, 25,000 a week. So, mayroon na kayong maiuwi na 100. Oo. 100. Napakalaki na po. Kaysa sasahurin ninyo dyan sa Pilipinas. Malaki po. Triple po. Yan po. Yan po ang magiging sasahurin ninyo dito sa bansang New Zealand pag kayo ay makarating dito. Ngayon naman po, ang isa naman natin pag-uusapan is magkano ba ang expenses ng isang worker pag nandito na sa bansang New Zealand. Ang expenses po, pag nakarating na kayo dito sa bansang New Zealand, depende po kasi sa amo ninyo. Kasi dito sa amin, sa kumpanya namin, kasi yung boss namin, mayroon na siyang mga bahay na mga nabibili dito eh. It means, pag mayroong siyang tauhan, nakahanda na po yung bahay na titirhan mo. Nakahanda na po yun. Nakahanda na po yung bahay na titirhan mo. Unless sa ibang, ayaw ko sa ibang kumpanya, pero may narinig ko sa ibang kumpanya, pagka doon ka mapunta, ikaw ang maghanap ng bahay mo. Sa bahay naman, wala namang problema yan kasi marami po tayong mga kakilala dito ng mga Pilipino na pwede po nating Kaso nga lang, siyempre, mas maganda yung kung ang amo mo mismo ang maghanap ng mayroon ng pagtitirahan sa iyo na bahay. Kasi, siyempre, na rin yun sa abala mo. Hindi ka na kailangan maghanap pa. Kaganda lang dito sa namin, sa kumpanya namin, sa boss namin. Pag dito ka mapunta sa boss namin, pagka dito ka mapunta sa boss namin, automatic may bahay ka na matitirahan. Mayroon ka na pong bahay na matitirahan. Kompleto na po yun. May internet, mayroong kompleto sa gamit, mayroong ref, frigidaire, oven, or ang tawag nito, yung oven, mayroong yung heater sa loob ng kwarto mo, tsaka yung heater din sa pagkain, ng pagkain, yung gusto mong initin, meron na po. Kompleto na po yan. Bayad sa kuryente, kasama na po yun sa binabayaran mo sa yun sa boss namin. Po. Ang iba naman, sa iba, kung doon kayo mapunta, is parang lahat ikaw magbabayad eh. Pero dito sa boss namin, kompleto na yung lahat. Magbabayad ka na lang, nandun na lahat. Internet, mga gamit sa bahay. Yun na lang, kung mayroon pang kulang na gusto mong bilhin, makakabili ka naman, pero mura lang naman dito. Madali lang. Di po kayo mahihirapan. Yan po. Yung naman, yung sa pagkain naman, ganito, sa bahay, ang rent ng bahay, sa ngayon, ang rent ng bahay namin is 150. Bawas na po yun sa 900 natin ha. Bawas na po yun. Yung dapat kasi ang magiging mo doon, sasahurin mo sa mga 1,000 mahigit.
bawasan ng 150, magiging 900 na lang. Ganun po ang yung isang lingguhan po kasi ang sahod dito. Ano po mga kababayan ko, mga kapwa ko, skilled worker. Ganun po. At huwag kayong mag-ano ngayon kasi ang dami talaga ngayong hiring. Nakikita ko kanina pa lang binuksan ko sa dami kayong hiring na may mga driver din. Mga driver. Pero alam ko ang driver is dito lang yata sa lokal. Pag nandito ka na, saka ka mag-ano. Pero sa Maynila, hindi ko alam kung may hiring silang driver. Siguro mga heavy equipment siguro parang mayroon. Pero yung mga lang na driver, yung sa mga taxi, wala yata. Parang mga heavy equipment mayroon siguro. Ganun po. Yung sa pagkain naman, ang expenses sa pagkain po, depende rin sa iyo. Kasi kami, may isang linggo namin, pag magtitipid ka, gagastos ka lang sa mga 60, 70. Pero pag yung, ka naman, yung bungang-bunga ka, yung sakto talaga yung kain mo, maabot siguro ng mga 90, ganyan po. Pag maabot ng 100, minsan umabot kami ng 100 din. 100. 100 yung namin. Expenses namin minsan. Pero depende po yan sa wag marami kang naipon na pera dun sa bangko, sa sa account mo, sa bangko mo. Wala naman yung 100 na yan. Kikita ka ng 900. Wala yan. Malaking bagay yung 900 mo na naiipon mo. O bawas na yun sa pagkain. Or ganun po. Basta malaki po. Di po kayo ang expenses po talaga sa pagkain lang, nasa mga lang, 60, 70, ganyan lang po. Ganun po. Hindi po talagang makakaano ka talaga, makakaipon ka talaga kung talagang magaling ka mag-ipon. Makakaipon ka talaga. Pero sa ngayon po ako medyo di pa ako gaano nakapag ngayon kasi may binabayaran po akong bahay. Kaya ganun po. Sa mga kapwa ko, mga ka-OFW o yung mga kapwa ko skilled worker, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, yung mga kaibigan ko dyan, o yung mga nanggagaling po sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, ng mga finish contract na sa iba't ibang lugar, tulad ng nanggagaling ka sa Middle East, nanggagaling ka sa Japan, nanggagaling ka sa Singapore, nanggagaling ka sa Hong Kong, o nanggagaling ka sa Taiwan. Yan po, yung mga natatapos na yung mga kontrata nila, umuwi na sa Pilipinas. Naghahanap pa sila ng trabaho pa na bagong a-applyan. Dito na kayo mag-apply sa bansang New Zealand kasi maganda po ang mga dito, mga benefits sa bansang New Zealand. Pwede po ditong magkakaroon ka rin dito ng magkaka-residency ka. Kami dito nagpapile na kami ng residency, naka-lodge na po yung namin, mga residency namin. Hindi pa nga lang lumabas. Inaantay pa namin yung mga resulta. Yan po. Yan po ang mga ibabahagi ko sa inyo po, yung mga kaganapan dito sa bansang New Zealand. Kung basta maganda po dito pag nakapunta kayo dito. Yan po ang mga ibabahagi ko sa inyo na mga kung magkano ba ang expenses o magkano ba ang sasawarin mo. Yun po, nabanggit ko na kanina. At babanggitin ko rin mamaya pagkatapos ito ang mga nag-hire ng mga skilled worker. Papakita ko rin dito sa video na to. Guys, yan po ang
papakita ko sa inyo ng mga agency na naghahanap po ng skilled worker para po hindi po kayo mapiki. Ganun po. Doon po, titingnan po ninyo dito sa ano ko, sa video kong ito, dito sa huli nito. Ipopost ko po yun dito ang mga agency na ano. Para baka sabihin ninyo, gawa ko lang ng istorya to na nag-hire sila. Mayroon po akong mga listahan po sa mga agency na ano, nag-hire po sila. Ayun po, hanggang sa muli po, ito po ang inyong kaibigan, ang Archibil TV. Tsaka wag po kung kayong kalimutan mag-like and share. I-share po ninyo itong video na to at mag-subscribe din. At huwag niyong kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo palagi sa aking mga susunod na mga video. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kapwa skilled worker dito sa bansang New Zealand, ang Archibil TV. Yan po, bye-bye po. Bye-bye. Yan po mga kaibigan, yan po ang agency na pwede niyong lapitan sa atin sa Pilipinas, ang Grant Placement and General Services Corporation. Yan po ang inyong puntahan din doon sa atin sa Pilipinas, ang Grant Placement and General Service Corporation. Huwag niyo po yung kalimutan, mga ka-OFW ko. Ngayon mamaya, ang mga hiring naman nila na plus sa kanilang ipapakita po natin ngayon mamaya-maya. Yan po ang mga kailangan nila ng mga position ngayon na kailangan nila. Steel fixer, scaffolder, truck driver, waterproofer, at saka welder. Yan po. Yan po mga kaibigan, mga ka-OFW ko. Yan po ang contact number na kailangan ninyo, na kailangan ninyong pasahan ng resume. Yan po sa Grant Placement and General Services Corporation. Yan po yung contact number po nila, nasa screen. Yan, isusulat po ninyo yan para pwede po nyo tawagan yan sila. Yan po mga OFW ko. Para sa mga welder po natin dyan at sa mga steel fixer, yan po, puntahan po ninyo ang agency na yan. Yan po mga kaibigan ko, mga ka-OFW ko. Ito po rin po ang isa pang agency na pwede nyo puntahan sa Pilipinas. Yan po ang September Star Incorporated. Yan po. Yan po ang pupuntahan ninyo. Accredited po yan sila sa POEA. Kaya wag po kayo matakot na mapiki po kayo. Kasi yan ay accredited po ng POEA. Yan po. At ngayon po ang mga contact number na pwede niyong lapitan. Yan po ang mga hiring po nila, ng mga position po ngayon na hiring nila, nasa waterproofer, scaffolder, structural welder. Yan po, structural welder. Yan po yung pinakita ko kanina. Yan po ang mga approve po nila ng mga position na pwede nyo applyan. Ayan pa rin po mga kaibigan, mga ka-OFW ko, mga worker po, mga katulad mga kaibigan ko. Yan po ang isa pa rin po sa mga kinakailangan nilang mga skilled worker dito sa bansang New Zealand. Yan po, nakikita nyo pa po, steel fixer po, tapos carpenter, and then concrete pump operator, at saka aluminum fabricator, at saka car, yan, aluminum fabricator po. Yan po ang mga position na kinakailangan po dito po sa bansang New Zealand. Yan po. Yan po ang email address at contact number po ng September Star Incorporated. Yan po sa Isidro Makati po. Yan po ang mga contact number nila.
Yan po, isulat po ninyo yan para di nyo makakalimutan. Yan, September star 94 at yahoo.com.ph. Yan po ang inyong kung gusto nyo mag-email, yan po, email po kayo. O kung gusto nyo tawagan, yan po ang mga number po nila. Yan po, sa September Star Incorporated. Yan po mga ka-OFW. Yan naman po, ang sunod naman po ninyong pwedeng puntahan ng mga agency, mga kaibigan ko, mga kapwa ko workers o mga kapwa ko OFW sa Pilipinas man o sa saan man sulok ng mundo, mga workers or nasa Middle East man kayo, sa Japan, sa Singapore, or basta kahit saan po, or yung mga umuwi na sa bansang Pilipinas, nang umuwi na kayo, yung na-finish ano na kayo, finish project na kayo, finish na kontrata nyo. Yan po, ito po ang puntahan ninyo na agency, yung Greenfield International Manpower Services Incorporated. Yan po. Yan po mga ka-OFW, mga ka-workers, mga kaibigan ko. Ayan po ang contact number na pwede ninyong tawagan o kaya pwede ninyong pasahan inyong CV or resume. Greenfield International Manpower Services Incorporated. Yan po, dyan lang po yan sa Malate, Manila. Yan po, puntahan na po niyo yan. Ito na naman po ang isa pang agency na pwede pa rin po inyong puntahan, ang Skyborne International. Yan po, Skyborne International. Pwede po inyong puntahan yan. Yan po, ito naman po ang sa Skyborne International, ang kanilang mga job hiring. Ayan po, ang naka-plus screen, ang number 1 po ang carpenter, tapos steel fixer, aluminum fabricator. Yan po, puntahan po nyo yan, ang mga agency na yan, ang Skyborne International. Yan po, ito naman po ang email address at saka mga numerong pwede nyo tawagan sa Skyborne International. Yan po, puntahan na po nyo yan at saka pasahan na po nyo yung inyong mga CV, ng mga nakahandang CV. At take note po, mag-ingat-ingat po tayo sa mga agency na pwede nating applyan kasi marami po ang mga piki po ngayon ng mga agency. Kaya ito po nga pina-plus namin sa screen ninyo. Legit po ito. Ano po to sa POEA. Credited po sila sa POEA na hindi po ito piki. Pwede po nyo itong i-search sa internet o sa Google. Makikita nyo po kung legit ba siya or piki ba siya. Yan po. Puntahan na po nyo yan.